Papa Dudut. Ako nga pala si Celia, 30 years old. After 10 years ay kinailangan kong umalis sa nirerentahan kong kondo. Dahil gagamitin na raw yon ng may-ari. Kahit anong pakiusap ko na mag-increase na lang ng upa ay hindi pa rin siya pumayag. Wala naman na akong nagawa, gustuhin ko mang magstay ay hindi na pupwede. Nalungkot ako dahil marami akong memorya sa kondo na yon. 2 karelasyon ang dumaan sa buhay ko sa mga panahong nakatira ko roon. Doon din kami madalas nagiinuman ng mga kaibigan ko dahil ako ang pinakamalapit sa mga tinutuluyan nila. Kaya naman masakit sa akin noon na umalis ng sapilitan. Nahirapan din akong makahanap kaagad ng matitirhan na swak sa budget ko at malapit sa trabaho. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng apartment, Papa Dudut. May kalayuan sa trabaho pero mura naman ang upa. Pansamantala lang naman yon. Yon ang iniisip ko. Minamadali na rin kasi ako ng dating landlord ko kasi kailangan na rin nilang lumipat doon sa mismong kondo na nirerentahan ko. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong lumipat. Kailangan na kasi nilang gamitin ang unit nila. Nakalipat naman ako kaagad at minadali ang pag-aayos ko dahil 2 araw lang ang kinuha kong leave sa trabaho para matapos ang paglilipat ko. Malaki naman ang apartment na nahanap ko. Pero hindi talaga ako masaya, Papa Dudut. Mag-isa ko lang na inasikaso ang lahat. Nilabanan ko ang lungkot at katamaran para matapos na ako. Pahinto-hinto ako noon lalo kapag naaalala ko ang dating kondo na tinutuluyan ko. Alam kong mamimiss ko yon noon lalo na ang mga ka-floor ko na nakasundo ko na at naging kaibigan. Yon ang higit na nagpalungkot sa akin. Panibagong makikilalang kapitbahay at panibagong pakikisama na naman. Nag-overthink ako kaya natigil na naman ako sa pag-aayos. Hanggang sa makarinig ako ng katok sa aking pintuan, Papa Dudut. Si Chrissy ang kapitbahay ko sa compound namin. Kaedad ko lang din siya, Papa Dudut. Ano po yun? Hi! Ako nga pala si Chrissy, taga Unit C. Ikaw yung bagong tenant dito sa Unit B? Ako nga, Celia pala. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang i-welcome dito sa compound natin. Kumusta ka naman dito? Naho-homesick sa dati kong apartment. Normal naman yan. Masasanay ka rin dito. Masaya rito sa atin. Mas masaya kaya kaysa ron sa dati kong apartment? Ito na ang buhay mo ngayon. Kalimutan mo na yung dati mong apartment. Isipin mo na lang na ex mo yun na toxic para mabilis ka makamove on. Paano ko makaka-move on dun sa dati kong apartment hindi naman yun toxic? Hindi rin naman toxic dito. Pero Alam mo mukhang kailangan kitang kumbinsihin na mahalin tong buong apartment mo. paano mo naman gagawin yan? Kung nakita mo lang yung itsura ng dati kong apartment, maiintindihan mo ko. May sarili namang ganda ang apartment mo. Tingnan mo nga, ang lawak ng space mo. Maganda pa ang tama ng araw dito sa bintana mo sa sala ha. Masarap magkape at magmuni-muni dito ng 2:00 ng hapon tapos nakatulala ka lang sa bintana. Promise! Paano mo naman alam? Kasi itong apartment ko dati eh. Bakit ka lumipat? Siguro ang daming problema sa apartment na to. Sabi ko na mali ang desisyon kong lumipat dito. Ay, walang problema dito. It's not the apartment. It's me. Para ka naman nakipaghiwalay sa apartment na to sa linya na yan. Kailangan ko lang lumipat kasi kasama ko na yung kapatid ko rito. Kailangan namin 2 kwarto eh. Kung ako lang masusunod, ay, hindi ko talaga to bibitiwan. Ganun ako kaklingi sa apartment na to dati. Pero sana naka-move on ka na sa apartment na to ha? Kasi sa akin na siya.
hindi na siya babalik sa'yo. Ay nako, naka-move on na ako. Tanggap ko ng 2 taon lang ang pagsasama namin. Nakakatawa ka naman. Ay, 40 ko magpatawa ng mga namamahay sa apartment nila dito. Sige nga, kumbinsihin mo pa ako kung bakit dapat akong tumira rito. Para hindi na ako mamahay. Magandang bintana mo sa kwarto maliwanag talaga kapag umaaraw. Tsaka, laging may mga ibon sa dirty kitchen mo nakadikit ng kwarto mo. Makikita mo sila tuwing nagigising ka sa umaga. Kaya, kung ako sa'yo, bili ka ng bird seeds para lagi ka nilang dalawin sa umaga. Noted dyan. At kung kailangan mo na makakasama dito sa apartment mo habang namamahay ka, nasa kabilang unit lang ako. Kumato ka lang, sasamahan kita magkape rito. Tumulala tayo sa bintana mo tuwing 2:00 ng hapon. Habi ko pa namang tumulala. Magkakasundo tayo dyan. Nabuhay ako para tumulala. May kape ako rito. Baka gusto mong simulan ng tumulala. Nako, gusto ko sana kaso paalis na rin ako eh. Makiki-birthday ako sa kapatid ng ex ko. Ay, baka magkaroon kayo ng second chance, ha? Uy, hindi na uy. Yung ex ko na yun ang nakasama ko rito sa apartment mo. Nag-live-in kami tapos nung hiniwalayan niya ako, lungkot-lungkutan ako rito. Hindi ako makatulog. Para ako namamahay bigla. Tinuring mo sigurong tahanan ng ex mo. Kaya ka namahay nung nawala siya. Correct. Ay, gusto talaga kita makatsikahan ngayon kaya lang kailangan kong pumunta sa birthday ng kapatid ng ex ko. Kailangan ba talaga? Bakit ka pupunta? Para ipakita sa kanya na pantay na ang kilay ko. Thank you, 3D microblading na hulugan. Kung gusto mo lang pumunta para may patunayan sa kanya, wag na lang. Papatunayan ko na lang sa'yo na masarap ako magtimpla ng kape. Halika, samahan mo ko. Bigyan mo pa ako ng dahilan para magstay dito. Sige na nga, mapilit ka eh. Welcome back sa iyong ex-apartment! Pumasok na si Chrissy sa apartment ko, Papa Dudut. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay. Napansin ko ang pagngiti niya at pagsilay ng lungkot sa kanyang mga mata. Siguro kasi naalala niya na minsan ay naging masaya siya sa apartment ko. Pero kailangan na yung magwakas, Papa Dudut. Kaya naman para makaiwas siya na maging malungkot ay inaya ko na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape. Nagkwentuhan kami pansamantala tungkol sa mga niluluto nilang dalawa ng ex niya. Marami pa siyang ibang nakwento tungkol sa ex niya. Nakinig naman ako dahil yon ang paraan ko para kahit papaano ay makalimutan kong malungkot din ako dahil sa pamamaalam ko sa dating kondo ko. Noong natapos na akong magtimpla ay inaya ko na siyang bumalik sa sala para doon higupin ang kape, Papa Dudut. Natuwa siya sa kape na tinimpla ko. Yon daw kasi ulit ang unang beses na may nagtimpla sa kanya ng kape mula nung huling beses na ipinagtimpla siya ng ex niya. Ramdam ko kung paano siya magkwento. Meron pa rin siyang pagmamahal sa ex niya. O pwede rin na baka dahil nanunumbalik lang ang mga ala-ala noong pumasok siya sa apartment ko. Iniba na rin niya ang topic nung makahalata na siyang puro tungkol na lamang sa ex niya ang binibida niya. Nag-share siya sa akin ng mga masasarap na kainin malapit sa area namin at mga laundry shop dahil mukha raw akong hindi naglalaba. Natuwa akong kausap si Chrissy, Papa Dudut. Masayahin siyang tao at alam kong makakatulong siya para masanay na ako sa bagong apartment ko. Naisip ko na si Chrissy ang pwedeng maging daan para ma-inlove na rin ako sa bagong tinutuluyan ko. Mula noon ay naging magkaibigan na kami. Tuwing may oras si Chrissy ay dinadalaw niya ako sa apartment ko. Lagi ko siyang pinagtitimpla ng kape at sabay kaming tumutulala sa bintana sa sala. Totoo ang sinasabi niya. Maganda ang pasok ng liwanag sa bintanang yon. Pagdaan ng mga araw, kahit papaano ay nabawasan na ang lungkot ko. Naisip ko na maganda rin naman ang pagbabago. At maganda rin nakahanap ako ng kaibigan sa katauhan ni Chrissy. Alam mo Celia, natutuwa ako na ikaw yung umupa rito. Meron kasi yung isa na nag-inquire dito. Ang daming alagang pusa.
Hindi ka ba mahilig sa pusa? Ang baho kasi ng dumi at ihi nila, nanunuot sa ilong. Wala namang mabangong dumi at ihi. Parang yung alaga niyong aso. Bakit yung aso namin? Nangangamoy kasi yung dumi ng aso niyo. Natural lang namang mga moy yun. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Walang mabangong dumi at ihi. Pero hindi na mangangamoy kung lilinisan na agad. Nililinisan naman namin Pero pinapaabot nyo pa hanggang gabi o minsan madaling araw yung dumi. Nakailang balik na yung mga langaw sa mga dumi na yon pero hindi nyo pa rin nalilinis. Hindi naman kasi lahat ng tao may time maglinis ng dumi ng aso, no? Kaya siguro may mga tao na hindi nag-aalaga ng aso para hindi na kailangan maglinis ng dumi. Paano naman ang proteksyon ng compound natin? Sino yung mangangagat ng mga magnanakaw o tatahol sa trespassers? Ang mga aso, hindi lang sila mga bantay para sa mga masasamang loob. Alaga sila at parte ng pamilya. Nangaral pa. Naku, hindi naman. Buti nga nabanggit mo yung tungkol sa mga dumi. Chrissy, paano kaya kung pagkadumi ng alaga niyong aso, walisan na agad? Para hindi natambayan ng mga langaw. Tsaka para hindi rin nangangamoy. Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo. Paanong mahirap? Wala pang 5 minuto yung pagwawalis. Alam mo namang mas madalas dumumi ang aso sa isang buong araw kaysa sa tao. Gusto mo ba oras-oras ay bantayan namin yung pagdumi niya para mawalis na namin agad? Busy din naman kami sa buhay. Hindi ko naman sinasabing bantayan yung oras-oras. Kaya lang sana, malinisan agad yung dumi at wag nang hintayin na sa gabi nyo pawawalisan. Minsan kasi natapakan ko nung papunta ako ng trabaho. Kasalanan siguro ng dumi, no? Kasi di siya umilag at nag-adjust sa'yo. Kasalanan ko pa pala na may pakalat-kalat na dumi ng alaga nyo sa dinadaanan natin. Bakit ka sarcastic? Di ba ikaw din naman? Pero mas masakit yung pagiging sarcastic mo. Kung nasaktan man kita, sorry. So ano nang gagawin natin sa dumi ng aso nyo? Ipapawalis ko sa kanya, siyang dumumi. Akala ko naman tapos na tayo sa pagiging sarcastic. Mauna na pala ako, mamamalengke pa pala ako. Kakapunta mo lang sa palengke kanina. Babalik ulit ako. Bibili ako ng maraming wale, supot at dustpan para malinisan ko na yung dumi ng aso namin. Si Chrissy naman? Kinagalit mo talaga yung sinabi ko? Para kasi ang dating sa akin dapat hindi na dumumi ang aso namin para walang mga moy at para hindi ka makatapak. Hindi naman yan ang gusto ko mangyari. Gusto ko lang na sana regular yung paglilinis nyo ng dumi ng aso nyo para malinis naman tayo rito sa compound natin. Alam mo, kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw yung tagapagmana nitong compound Hindi ko na lang po sinagot pa si Chrissy, Papa Dudut. Alam kong nagdamdam siya at hindi ko naman balak saktan siya. Hindi ko rin naman alam na sensitive siyang tao. Gusto ko lang namang linisan niya ang dumi ng aso nila. Lalo't sa tapat ng apartment ko madalas dumudumi ang aso. Minsan nga ako na ang naglilinis pero dahil napapadalas na ay kinailangan ko na tuloy sabihin kay Chrissy. Akala ko naman ay tatanggapin niya ng maayos ang sinasabi ko. Pero hindi pala. Nagmadali na siyang umalis at iniwan na lamang ang pinagkapihan niya sa mesa. Hindi tulad dati na nilalagay pa niya lagi sa lababo na naggamit niyang baso. At nagdabog pa nga siya at pabagsak na sinarado ang pintuan. Nalaglag tuloy yung mga nakasabit sa gilid ng pintuan ko sa lakas ng pagkakabalibag niya. Hindi ko na lamang siya pinatulan pa at inisip ko na lilipas din ang galit niya lalo na kapag na-realize niyang tama naman ang pakiusap ko sa kanya. Ilang araw siyang hindi dumalaw sa bahay ko. Hindi katulad dati na halos araw-araw ay nakasilip siya sa bintana ng apartment ko para papasukin ko siya. Sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong iniiwasan ako ni Chrissy. Kahit ang mga simpleng ngiti at pagbati ko sa kanya sa tuwing nakakasalubong ko siya ay hindi na niya sinusuklian pa. Lagi siyang nagkukunwaring busy o kaya ay hindi niya ako nakita kahit halos kaharap ko na siya. Hindi naman ako nagpapaapekto at alam kong kailangan lang din niya ng oras para maproseso ang nararamdaman niya. Maski ang kapatid niya ay hindi na rin ako pinapansin pa. Hindi katulad dati na madalas akong binabati nito. Mula nung nagkatampuhan kami ng kapatid niyang si Chrissy ay hindi na rin niya ako pinansin pa. Ang maganda lang sa nangyari sa amin ay lagi nang malinis ang daanan namin dahil lagi nang winawalisan ni na Chrissy ang dumi ng aso nila. Nawala na mga langaw sa paligid namin. Natuwa ako roon
Sana lang magkaayos kami ni Chrissy dahil hanggat maaari, Papa Dudut ay ayokong may nakakaaway ako, lalo na ang kapitbahay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mailap pa rin si Chrissy sa akin sa pagdaan ng mga araw, Papa Dudut. Hindi ko na rin naman pinagpilitan pa ang sarili ko sa kanya. Hindi ko naman yun ugali. Ako na rin minsan ang umiiwas lalo na kapag nararamdaman kong sisimangot na siya sa tuwing makakasalubong ko. Napadalas na rin ang pagkukulong ko sa bahay para lang maiwasan siya. Ewan ko ba, parang ako yung nakaramdam ng hiya sa mga nangyari sa amin. Gusto ko lang naman sabihin na hindi ako komportable na hinahayaan nilang langawin at matapakan ang mga dumi ng aso nila. Pinaramdam tuloy sa akin ni Chrissy na may problema ako sa mga aso. Mahilig din naman ako sa mga aso pero ang hindi ko matanggap ay yung mga taong kumukuha ng aso pero hindi naman nila alam kung papaano alagaan para hindi makasagabal sa ibang tao. Hindi yun nagawang intindihin ni Chrissy. Gustuhin ko mang ipaglaban pa yon sa kanya pero alam kong hindi naman siya magpapatalo. Minsan ay sinubukan ko na siyang lapitan. Gusto ko na lang ding magpakumbaba. Malaki rin naman kasi ang naitulong sa akin ni Chrissy para mag-adjust sa bagong buhay ko sa bagong apartment ko. Konting hindi pagkakaintindihan lang ang naganap sa amin at ayoko nang palakihin pa. Lalo't nasa isang compound lang kami at wala kaming ibang choice kundi ang matutunang makisama sa bawat isa. Kaya naman umorder ako ng baked macaroni sa isang katrabaho ko. Hindi ako maalam sa pagluluto kaya umorder na lamang ako ng pagkain para peace offering para kay Chrissy. Hindi naman pumalya ang pagkain para pag-ayusin ng dalawang kampong may tampuhan. Na-excite akong kumatok sa pintuan ni Chrissy at sa unay walang sumasagot. Inulit ko pa ang pagkatok. Doon ako pinagbuksan ng kapatid niya. Hinanap ko si Chrissy at agad naman itong tinawag ang kapatid niya. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakaharap ko na nga si Chrissy at nakita ko pa rin sa mukha niya na hindi pa rin siya okay sa akin, Papa Dudut. Dumumi na naman ba yung aso namin sa tapat ng bahay mo? Hindi naman. Thank you pala sa paglilinis ng dumi ng aso mo. May choice ba ako? Pinilit mo ko eh. Para rin naman sa ikalilinis ng compound natin yun. Ano bang kailangan mo? Gusto lang kitang kumustahin. Busy. May iba ka pa bang kailangan? Umorder pala ako ng baked macaroni sa katrabaho ko. Pumunta ka lang dito para i-flex yung baked macaroni na yan? Bakit hindi mo na lang i-post yan sa Facebook mo, no? Kailangan sa personal pa talaga i-flex. Hindi ko naman pinaflex. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Bakit? Peace offering. Para bati na tayo. Hindi ako kumakain kapag may tomato sauce. Hindi ba? Eh bakit dati kinain mo yung spaghetti na in-order ko? Nag-take out ka pa nga kasi sabi mo masarap. Dati yun, iba na ngayon, no? Nagbabago rin ang panlasa ng tao. Baka magbago ulit kapag natikman mo tong Baked Mac ng kaopisina ko. Walang tumanggi rito kahit sino. Masarap kasi talaga. Kunin mo na. Bakit mo ba pinagpipilitan sa akin yung baked mac na yan? May laso niyan, no? Aminin mo na! Ipapahula ko talaga to. Walang ganun, Chrissy. Ikaw naman. Namiss lang naman kitang kausap. Namiss ko rin yung lagi kang dumadalaw sa akin tuwing hapon. Sino bang may kasalanan kung bakit hindi na ako dumadalaw sa'yo? Wag na lang natin pag-usapan para hindi na tayo mag-away. Okay na yun. At sa tingin mo, okay na agad yun sa akin? Masyadong maikli ang buhay para pahabain natin yung galit sa puso natin. Yan ang sabi ng pastor ko. Nakakapagtaka. Nagsisimba ka pala? Awat na tayo sa away, Chrissy. Matatanda na tayo. Ako na tong lumalapit para makipag-ayos sa'yo. Dapat lang naman na ikaw to makipag-ayos sa akin, no? Ako ba may kasalanan? Hindi naman ah. Yung aso ko naman. Huwag ka na rin magalit sa aso mo. Patawarin mo na rin siya. Hindi naman niya alam na mali ang dumumi kung saan-saan. Masarap ba talaga yung baked mac na yan?
Pinakamasarap sa lahat. Pwedeng ilaban sa ibang bansa. Walang halong lason? Tomato sauce at pagmamahal lang ang halo nito. Huwag ka matakot. Sige, okay na tayo. Talaga? Nakapaghugas ka naman ng mga pinagkainan mo, no? Oo, bakit? Good. Kainin na lang natin yan sa apartment mo. Ayaw mo bang kainin nyo na lang dalawa ng kapatid mo to? Sumabay kang kumain sa akin para alam ko kung totoong walang lason yan. O sige na nga. Pero tawagin mo na rin yung kapatid mo para makikain na rin siya. Hindi na. Siyang dapat maging star witness kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin kapag kinain ko yung Bake Mac na yan. Ang lala naman ng trust issues? Pero sige, magpaalam ka na rin sa kapatid mo na pupunta ka sa apartment ko para lang makampante ka kung sakaling may plano akong lasunin ka. Bumalik nga si Chrissy sa loob ng bahay nila para i-inform ang kanyang kapatid na kakain siya ng Bake Mac kasama ko. Napailing na lamang ako at natatawa dahil talagang pinagdudahan niyang may laso ng Bake Mac na binigay ko sa kanya. Hinayaan ko naman siya para makampante na siya sa akin. Wala akong ibang gusto noon kundi ang magkaayos kaming dalawa. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay nila para mapagsaluhan na namin ng Bake Mac. Inanda ko ang pagkakainan naming dalawa at sa simula ay parang naiilang pa sa akin si Chrissy. Hinayaan ko siya. Inasikaso ko na lamang siya para maging komportable na siya sa akin. Panay ang sulyap niya sa akin pero hindi siya nagsasalita. Feeling ko noon gusto na talaga niyang magkaayos kami pero hindi niya alam kung paano, lalo't inunahan niya ako ng pagtataray niya. Nung natikman na niya ang Bake Mac na hinanda ko, ay doon na siya nagsimulang maging komportable sa akin. Napakwento na siya tulad ng dati. Ang dami niyang sinabi sa akin para mahabol ko lang ang mga nangyayaring bago sa buhay niya. Natuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niya, Papa Dudut. Nakita ko ulit na masaya na siya. Nakita ko ulit na bumalik na ang friendship naming dalawa. Bake Mac lang pala ang katapat ni Chrissy. Nasabi niya sa akin na yun nga ang paborito niyang pagkain. Inuwi na rin niya ang mga natira at pakiramdam ko tinago niya yon sa kanyang kapatid. Tinext niya ako nung gabi at sinabing naubos na niya ang Bake Mac. Tinanong ko kung feeling pa rin ba niya, nilason ko siya. Nireplyan niya ako at sinabing hindi naman daw. Nagbalik na raw ang tiwala niya sa akin dahil sa Bake Mac na ibinigay ko sa kanya. Nagbiro pa ako na sa susunod na magkakaroon kami ng pagtatalo bilang magkapitbahay ay Bake Mac ang gagamitin ko para ipangsuyo sa kanya. At hindi ko inakalang magagamit ko ulit ang Bake Mac na yon sa susunod na sitwasyon na kinalagyan namin. Papa Dudut. Chrissy, andyan ka ba? Oh, Celia! Kailangan mo na ba yung hiniram kong kawali mo? Nakababad pa kasi sa tubig eh. Hindi ko matanggal yung bakas ng tusino. Idaan ko na lang mamaya pag nahugasan ko na ha. Ay, hayaan mo na. Meron pa naman akong extra na kawali. Kung gusto mo sa inyo na yan. Luma na rin naman eh. Yayamanin, namimigay ng kawali. Bakit ka nga napadaan? Umorder ulit ako ng Bake Mac sa kaopisina ko. Na naman? Kasi kailangan niya ng pera para sa birthday ng anak niya. Kaya napabili ako ng wala sa oras. Sa birthday nga ng kapatid ko, subukan kitang bentahan ng sobra naming paracetamol. Pagkakitaan kita minsan. Che, regaluhan na lang kita ng Bake Mac sa birthday mo. Promise. O ito na, kunin mo na to. Sure ka ba? Parang ang dami naman itong Bake Mac. Gusto mo hati na lang tayo? Di ko rin naman mauubos to kasi nasobrahan na ako kanina sa tosino. Dalawa yung in-order ko. Isa sa akin tsaka isa sa inyo. Ang bait mo naman, hoy! Hindi pa Pasko pero pinaparanas mo na sa amin ng Noche Buena. Thank you, ha? Walang anuman. Alam ko, Bake Mac ang nagpapaganda ng mood mo eh. Mula nga nung binigyan mo ko ng Bake Mac, naging positive na ako sa buhay. Talaga ba? Naku, sakto. Kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi
Yung exhaust fan nyo. Anong meron sa exhaust fan namin? Kasi nakatutok direkta yung buga ng exhaust fan nyo sa dirty kitchen ko. Yung aircon ko sa kwarto sumasagap ng hangin mula sa dirty kitchen ko. Kaya ayun, Diretsahin mo na ako. lahat ng amoy ng niluluto nyo nasasagap ng aircon ko sa kwarto. Alam nga namang hindi namin gamitin. Kami naman ang mga angamoy niyan. Pero kasi nangangamoy talaga sa kwarto, lalo na kapag nagigisa kayo, nagluluto ng isda. Kumakapit kasi yung amoy sa mga damit ko at sa mga dingding ng kwarto. Ang selan mo naman. Nung una, yung dumi ng aso namin yung problema mo. Tapos ngayon, pati yung amoy ng niluluto namin. Hindi ko na alam kung saan lulugar, Celia. Binubuga nga kasi nung exhaust nyo, yung dumi o baho mula sa kusina nyo papunta sa akin. Ako naman na nakakasagap ng amoy na tinatanggal nyo sa bahay nyo. Gets? Magreklamo ka sa landlady natin, wag sa akin. Kinausap ko na yung landlady natin. Nalaman ko na ikaw pala nagpagawa ng exhaust. Kaya ang sabi niya, ikaw din daw dapat na magpaayos. Tama naman siya. Anong magagawa ko? Alam nga namang ako lang ang mga moyang kusina. Paano naman ako? Kwarto ko naman na nangangamoy dahil sa pinagawa mong exhaust. Kaya nga exhaust fan Kailangan talaga yan para mawala yung amoy sa kusina namin. Alam ko naman kung anong gamit ng exhaust, kaya lang sana pinagawa nyo ng maayos. Yung hindi nakakaperwisyo ng kapitbahay. O anong gusto mong gawin ko? May nakausap na akong gumagawa ng exhaust. Kailangan daw kasi ng roof ventilator cap. Para yung buga ng hangin sa kusina nyo sa bubong nyo lalabas. Hindi mangangamoy sa inyo, hindi rin mangangamoy sa akin. Ang hassle naman ng gusto mong ipagawa. Gagastos pa kami. Pwede naman kitang pautangin. Paunti-unti ka na lang magbayad. Wala namang kaso sa akin eh. Ayokong umutang, no? Baka naman, pwedeng hindi ka na lang mag-aircon para hindi nasasagap sa kwarto mo yung amoy ng kusina namin. Malabo naman yun. Ang init sa kwarto ko. Tsaka alam mo naman night shift ako. Sa umaga at tanghali ang tulog ko. Yun pa naman ang oras na nagluluto kayo. Mabilis kasi ako magising kapag may hindi ako nagugustuhan na amoy. Alam mo, dapat sa'yo walang kapitbahay. Hindi ka marunong mag-adjust? Chrissy, sinusubukan ko namang mag-adjust pero mali naman kasi yung exhaust fan mo. Kasi nga nakatutok sa apartment ko. Pwede mo namang gamitin yung exhaust fan mo pero pagawan mo ng tamang ventilation para hindi ako yung nakakasagap ng baho ng kusina mo. Hindi na ako nakapagpigil pa, Papa Dudut. Napalakas ang boses ko habang dinedepensahan ko ang sarili ko. Hindi ko gusto na ang ginagawang panggagaslight sa akin ni Chrissy kaya nasagot ko na rin siya. Akala kong uubra ang Bake Mac para makapag-usap kami ng mas maayos. Pero hindi pala. Hindi na sumagot sa akin si Chrissy habang hawak niya ang Bake Mac at inirapan ako nito. Lumabas siya ng kanyang bahay at saka nilapag sa sahig ang Bake Mac na ibinigay ko. Saka nagmarcha papasok ng loob ng kanilang bahay. Hindi niya ako nilingon o tinignan man lang bago pumasok. Pero pinaramdam niya sa akin ang pagdadabog niya. Pabagsak pa niyang sinarado ang pintuan. Lumabas ang kanyang kapatid at sinamangutan din ako. Mukhang mabilis na nakapagsumbong si Chrissy. Kinuha ko na lang ang Bake Mac at saka nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto. Muli ay nagkaroon kami ng alitan ni Chrissy. Nahiya na rin ako lumabas ng bahay dahil panay ang parinig niya kapag alam niyang nasa sala lamang ako at maririnig ko ang boses niya. Patuloy pa rin siya sa paggamit ng exhaust nila sa kusina. Mas tumindi pa nga ang amoy ng mga niluluto niya. Nagluto siya ng tuyo at ibang mga malalansang isda na kahit mababad sa kumukulong mantika ay malansa pa rin. Paulit-ulit din ang paggamit niya ng mantika sa pagluluto, kaya halo-halo na yung amoy kapag lumalabas sa exhaust niya. Mas matindi tuloy ang kapit ng amoy na yon sa kwarto ko. Gusto ko na sanang magreklamo sa landlady ko kaya lang ay baka mas lalo lang kaming magkaroon ng alitan ni Chrissy. Gusto ko pa rin magkaayos kami. Pero hindi ko na alam kung kailan willing makipag-usap si Chrissy sa akin ng panahong yon
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin kami nagkakaayos ni Chrissy. Ang masakit pa ay hindi pa rin niya pinapagawa ang exhaust niya. Kahit na hindi ako naka-aircon noon ay pumapasok pa rin ang amoy ng kusina nila sa kwarto ko. Napadalas na tuloy ang tulog ko sa sala para lang makaiwas sa amoy. Kaya lang sa sala naman ay nangangamoy ang dumi ng aso nila. Hindi na muling naglilinis si Chrissy ng dumi ng aso nila, Papa Dudut. Hinahayaan na lamang niyang hanggang gumabi at nakakainis lang dahil yung aso nila sa tapat pa ng pintuan ko nagdudumi. Nakakaramdam na ako noon ng inis. Pero hindi ko pa alam ang gagawin at masyadong sensitive si Chrissy kapag pinupuna ang mali sa kanya. Yon ang napansin ko. Parang hindi siya marunong mag-adjust sa ibang tao. Kahit ang kapatid niya ay hindi rin ako kinakausap at minamalditahan din ako. Nakausap ko na ang isang kapitbahay namin at tulad ko ay may problema rin sila sa ugali ni Chrissy. Pero mas pinili na lang daw nilang manahimik dahil gumaganti itong si Chrissy. Kaya mas lalo akong natakot na lumapit sa kanya dahil baka kung ano pa ang gawin niya. Sa Facebook ay madalas siyang nagpaparinig tungkol sa akin. Alam kong tungkol yon sa akin dahil naka-hashtag pa ang Bake Mac sa bawat parinig niya kahit na wala namang kinalaman ang Bake Mac sa post niya. Hindi ko na lang din pinatulan pa. Hinayaan ko na lamang hanggang sa isang araw ay bigla na lamang niya akong blinak sa Facebook. Talagang pinersonal na niya ang paglapit ko sa kanya para ayusin ang exhaust nila. Isang araw ay meron siyang ginawa na hindi ko na nakayanan pang tanggapin. Pinuntahan ko siya sa kanilang apartment at doon ay hinarap ang kalokahang ginawa niya sa akin. Chrissy! Buksan mo tong pintuan niyo! Chrissy! Ano bang problema mo? Gusto mo bang gibain tong pintuan ko, ha? Magpaliwanag ka sa akin! Ito na naman po si babaeng kailangan lagi ng paliwanag. Diyos me, umay! Huwag mo ko dinadaan sa ganyan ha. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Bakit? Sa tingin mo natutuwa ako sa'yo? Pag-usap tayong dalawa. Hindi na makatarungan tong ginagawa mo. Pinalagpas ko na yung mga dumi ng aso mo sa tapat ng pintuan ko. Hinayaan ko na rin magbuga na mabawang hangin ng exhaust fan nyo. Oh, edi thank you, kamahalan. Isang malaking karangalan na nag-adjust ka sa dumi ng aso at kusina ko. Kailangan ko ba tanawin to bilang utang na loob? Tapos ganyan ka pa kung magsalita? Hindi talaga uso sa'yo mag-adjust, no? Kapag nasasabihan ka na mali, gumaganti ka? Anong klase pag-uutak ka meron ka? Alam mo, wala akong time makipagdiskusyon sa'yo. Mag-usap tayo! Pupuno na ako sa'yo! Ano na naman ba kinakagalit mo? Ano na naman bang irereklamo mo ngayon? Marami bang banyo mo? Ako na naman ba may kasalanan? Marami ka bang labahin ngayon? Ako pa ulit ang may kasalanan? Bakit mo sinabi sa mga nagde-deliver ng parcel na patay na ako? Ah, yun ba? Hindi yata kami nagkaintindihan eh. Bakit kailangan mo sabihin yun sa kanila? Kailangan ko ang mga parcel na yon! Ayaw na nilang i-deliver dahil sinabi mo matagal na akong patay sa mga rider! Anong klase pag-uutak kay ang Chrissy? Ginawa naman nilang literal yung ibig sabihin ng patay. Gusto ko lang iparating sa kanila na para sa akin, patay ka na. Hindi ka na nag-e-exist sa buhay ko. Ganun lang kasimple. Mali ko ba kung ginawa nilang literal? Silang may mali. Laging mali ang ibang tao, no? Pero ikaw ang perfect mo? Hindi ka pwede magkamali? Mali naman kasi sila talaga. Bakit nila ginawang literal yung sinabi ko? Sinabi mo sa kanila na i-cancel ng account ko kasi may gumagamit para mang-scam ng mga rider? Paano mo to didepensahan ngayon, ha? Aba, malay ko ba kung may gumagamit ng account mo para manloko ng riders? Talamak pa naman ngayon yung ganyan. Nakakaawa yung riders. Sinabi ko lang yon para makapag-ingat sila. Talaga ba, Chrissy? Baka naman sinabi mo yun dahil sa galit mo sa akin. Pwede rin. Talagang ganyan ang ugali mo, no? Ayaw mo na magbago? Magbabago lang ako kapag alam kong may natatapakan na akong tao. Ilang beses mo na akong tinapakan! Mala teleserye naman ang linya mo na yan. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo! Hindi rin ako nakikipagbiroan sa'yo. Ang hirap mong maging kapitbahay!
No wonder kahit yung nasa kabilang unit, ayaw ka rin kausapin dahil sa kagaspangan ng ugali mo! Nabigla si Chrissy sa mga sinabi ko. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil pa. Ang mga parcel ko na pinakancel ni Chrissy ay mga kailangan ng tatay ko para sa pagpapagamot niya. Yun lang naman ang hinihintay kong dumating bago ako umuwi sa probinsya namin para personal ko yung dalhin. Sinubukan kong tawagan ng rider para ipa-deliver ulit sa akin pero na-cancel na raw yon at wala na siyang magagawa pa. Sinubukan kong i-order ulit pero aabutin muli ng 2 linggo bago makarating sa akin dahil galing pa yon sa ibang bansa. At pre-order yon. Hindi ko sinabi yon kay Chrissy dahil mas nauna yung galit ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak akong pinaliwanag sa nanay ko ang nangyari. Mas lalo akong naiyak, lalo't naramdaman ko ang lungkot sa boses ng nanay ko. Naghalo-halo ng galit, lungkot at inis. Hindi ko kayang patawarin si Chrissy sa ginawa niyang ito sa akin. Ang masakit pa ay hindi man lang niya nakitang mali ang ginawa niya. Kaya naisip ko na rin gumanti sa kanya. Baka sakaling makaramdam siya. Baka sakaling maintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Hindi na ako pumayag na ako lang ang gagawa niya ng masama. Handa na rin akong labanan siya. Sa tuwing dumudumi ang aso niya sa tapat ng pintuan ko ay nililipat ko yon sa tapat ng pintuan nila. Pinasarhan ko rin ang exhaust fan niya mula sa dirty kitchen ko. Kaya hindi na niya yon magagamit pa para magbuga ng hangin mula sa kusina niya. At ang pinakahuli ay kinausap ko rin ang mga nagdi-deliver ng parcel niya para sabihing scammer siya. Nabantuloy siya. Nakarating ito sa kanya at narinig ko na lamang ang malakas na pagkatok niya sa pintuan ko. Hindi ko kagad yon binuksan para sumakit ang kamao niya. Nang magpasya na akong pagbuksan siya ay nakita ko ang mukha niya na namumula na sa galit kasing pula ng kamao niyang napagod sa kakakatok papadudot. Oh, Chrissy! Napadaan ka. May kailangan ka ba? Isang slice ng Bake Mac? Kanina pa ako kumakatok sa pintuan mo, ba't di mo agad binuksan? Nasa kwarto kasi ako. Ine-enjoy ko yung amoy. Sa wakas, hindi na amoy mantika na isang buwang paulit-ulit na ginagamit. Paanong di babango ang kwarto mo, pinabarahan mo yung exhaust ko? Kinausap naman kita ng maayos dati pero pinalala mo pa yung paggamit ng exhaust. Ang hirap ma-immune sa amoy ng mga niluluto mo. Ang baho! Ano bang niluluto mo? Yung dumi ng aso nyo? Makapanglait ka riyan? Di ka nga marunong magluto, lagi ka nagpapadeliver. Wala ka nang pakialam kahit 100 years ako magpa-deliver ng pagkain ko. Bakit ikaw ba ang gumagastos? Ikaw ba itong naaabala? Hindi naman, di ba? Inaabala mo ko sa pagpapasara ng exhaust ko? Alam mo ba kung gaano kabaho ngayon ang kusina ko? Kung ano man ang amoy ng kusina mo ngayon, ganyan din ang amoy ng kwarto ko noon. Enjoy! Hindi ka talaga pwede makausap ng maayos, no? Di ba ganito ka rin naman makipag-usap sa akin noon? At bakit kailangan mong ilagay ang dumi ng aso ko sa tapat ng pintuan ko? Sa tapat ng pintuan mo, dumumi ang aso ko Na dapat namang nililinisan mo, di ba? Winalis mo nga, pero dinala mo naman sa tapat ko. Kung maayos kang kapitbahay, sana pagkawalis mo, dinakot mo na para itapon sa basurahan. Pwede mo namang hiramin yung dustpan ko Bakit ako magdadukot hindi ko naman aso yan? Kala ko ba pet lover ka? Oo, pet lover ako. Hindi ko naman sinasaktan ang aso mo sa tuwing dumudumi siya sa pwesto ko. Wala naman siyang alam dun. Kaya binabalik ko lang sa'yo yung dumi. Kasi mas may isip ka kaysa sa aso mo. Alam mo na dapat responsibilidad mo ang dumi ng aso mo. Tamad ka lang kamo na magwalis ng dumi ng aso. Ano bang tamad? Winalis ko naman ang dumi ng aso mo. Winalis mo papunta sa akin? At least winalis, diba? Pati mga parcel ko pinakailaman mo. Mabuti na banggit mo yan. Parang proud ka pa sa ginawa mo sa mga parcel ko
Proud ka rin naman na pinagmukha akong patay sa mga nagde-deliver ng parcel ko. Ang liit na bagay nung ginawa ko sa'yo kumpara sa ginawa mo sa akin. Sinabi mo sa riders na scammer ako. Nakakasakit ka ng loob ah. At ako, hindi ba ako nasaktan nung sinabi mo sa riders na patay na ako? Malay ko ba kung seseryosohin nilang sinabi ko? At malay ko rin ba kung seseryosohin nilang sinabi ko tungkol sa'yo? Hindi ka talaga magpapatalo, no? Kailangan mo talagang gumante. Sino ba sa atin ang naunang gumante? Ikaw naman, di ba? Nananahimik ako rito pero sinagad mo ang pasensya ko. Napaka-arte mo. Hindi ka lang napagbigyan sa mga gusto mo, gumanti ka na bigla. Aba, sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw to nagsimula ng gulo. Maayos akong nakiusap sa'yo tungkol sa aso at sa exhaust mo pero anong ginawa mo? Pinalala mo lahat. Mula ngayon, patay ka na talaga sa akin. Wag na wag lang ako matsyempohan ng mga nagde-deliver sa'yo dahil hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko sa kanila. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapadeliver dito sa bahay. Diretso na agad sa opisina dahil dun walang demonyong kapitbahay na katulad mo. Naka-demonyo ka dyan, akala mo anghel ka? Nagmumukha akong anghel kapag natatapat sa'yo dahil sa kasamaan mo. Umayos ka ha? Kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw ang nagpaparenta? Ikaw nga, tagal-tagal mo na rito pero hindi mo rin alam ang tama at mali. Eh di ikaw na ang perfect, ikaw na ang magaling makisama. Magaling talaga ako makisama. Hindi katulad mo. At mula ngayon, magkalimutan na tayo. Kalimutan mo na rin ang Bake Mac na pinangako ko sa birthday mo. Tche! Papa Dudut, hindi ko na hinintay pa na sumagot si Chrissy. Tinalikuran ko na siya at pinagbagsakan ng pintuan. Doon ako naka-feel na tamang ginawa ko at kailangan kong maiparamdam sa kanya ang ginagawa niyang mali sa akin noon. Hindi ako nagpasindak sa kanya. Kahit na ilang beses siyang nagparinig sa akin noon, ay hindi ko na siya pinansin pa. Mas lalo tuloy siyang nagalit. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Hindi ko tinibag ang pagkakasemento sa exhaust niya. Lagi ko pa ring nilalagay noon ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan niya. Lagi na rin siyang nakaantabay sa mga parcel niya sa takot na baka maunahan ko siyang lapitan ang mga nagdi-deliver. Alam ko na stress na siya noon pero hindi ko siya aatrasan kung yun ang paraan para matuto siya. Hanggang sa isang araw ay kusa na niyang nililinisan ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan ko. Nawala na sa wakas ang amoy na pumapasok sa loob ng sala ko. Pinagawa na niya ang exhaust at nakatutok na yon sa kanyang bubungan. Hindi na pumupunta sa akin ang amoy ng niluluto niya mula sa kusina. Sinubukan kong magpa-deliver ng parcel sa bahay at kahit siya ay nakaharap na rin ng rider. Itinuro na nito kung saan ako nakatira. Naging maayos na si Chrissy pero hindi ibig sabihin noon ay kinaibigan ko na siyang muli. Mas okay nang maging civil lamang kami sa isa't isa kaysa ibalik ang dati naming pagkakaibigan. Yun na lamang ang naging relasyon ko sa kanya, isang kapitbahay. Hindi yon nahahaluan ng personal na panghuhusga. Mas madaling maayos ang problema kung meron man. Maraming salamat nga pala sa pagbasa ng aking liham at lagi akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa Spotify lalo na tuwing wala akong pasok sa trabaho. Sana'y magpatuloy pang maging malakas ang inyong number 1 na programa sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celia. Dear Papa Dudut, inggit ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagiging judgmental tayo sa mga tao. Dito nagsisimula ang pagkakaroon natin ng insecurity, takot at pangamba sa mga bagay-bagay. Ganito ako noon pero sa tulong ng mga salita ng Diyos ay nalinawagan ako sa pag-iisip ko at unti-unti ko ring natanggap ang pagkakaiba ng mga tao sa paligid ko. Ako nga pala si Sandro, 33 years old at isang ama. Lumaki ako sa isang Christian family kaya maagang naituro sa amin ang mga salita ng Diyos. Ito ngayon ang dahilan kung bakit tuwing naghahanap ako noon ng karelasyon ay isa sa mga standard ko ay dapat kilala ng isang babae ang Diyos.
dapat ay marunong siyang magdasal, nagbabasa ng Biblia at nagpupunta ng simbahan. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap ng ganong klase ng tao. Halos karamihan ay liberated na ang buhay at minsan ay nakakalimot na sa Panginoon. Ang iba nga ay hindi man lang magawang maglaan ng oras para makabisita sa church at magpasalamat para sa kanilang buhay. Mas importante sa kanila mga lakad nila sa labas kasama mga kaibigan o kung ano paman. Hindi ko naman po kinokondina ang ganong klase ng pamumuhay, Papa Dudut. Kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila ay wala na akong karapatan para manghimasok. Ang sa akin lang ay hindi silang nararapat para sa akin. Akala ko noon ay may hirapan ako sa paghahanap ng babaeng para sa akin. Hanggang 8 years ago ay isang babae ang nakilala ko na pasok sa ugaling hinahanap ko, Papa Dudut. Nandito ako sa may exit ng park sa may bandang north. Basta kapag nakita nyo na yung bench na may nakaupong babaeng nakaitim, ako yung katabi niya. Ha? Sorry, kausap ko yung kaibigan ko sa phone. Basta, aantayin ko kayo rito ah. Naka-blue ako. Babay na. Dalian nyo. Sorry, nadamay ka pa. Kanina pa kasi ako hinahanap ng mga kaibigan ko eh. Naliligaw na yata sila. Okay lang. The Purpose-Driven Life ba yung binabasa mo? Aha? Bakit? Yung original version ba o yung bago? Hindi ko sure. Meron bang bagong version nito? Oo, meron. Kapag yung original, may 5 purpose lang yon. Pero yung latest version, may dinagdag pa silang 2 purpose. Yung original siguro to kasi 40 chapters lang to eh. Okay. Pagkatapos mo niyan, magandang basahin mo rin yung bago. 42 chapters yun. Sige, try ko maghanap yun sa bookstore kung meron. Maganda ring basahin mo yung The Purpose-Driven Church. Para sa mga pastor talaga yon, pero pwede rin naman para sa mga normal na tao. Marami kang matututunan doon. Niragaluhan ako noon ng pastor namin dati. Ang sequel noon ay ang binabasa mo ngayon. Bakit? Wala. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking obsessed sa self-help books. Ha? Bakit? Wala na bang lalaking ganun ngayon? Marami pa kami, hindi lang halata. Mukhang sa maling lugar pala ako naghahanap eh. Dito lang pala ako sa park makakakita ng lalaking mahilig din magbasa ng libro. Marami kasing libro sa bahay nung bata ako kaya lumaki rin akong mahilig magbasa. Pero hindi self-help book ang The Purpose-Driven Life. Yung writer niyan mismo ang nagsabi kasi hindi tungkol sa iyo yung libro, kundi tungkol kay God. Kaya self-help book man tong binabasa ko o hindi. Nice to meet you. I'm Eliana. Sorry. Ako si Sandro. Sorry, hindi na tuloy ako nakapagpakilala. Okay lang. Mas interesting talaga ang mga libro kaysa sa akin. Interesting ka rin naman. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagbabasa in public. Karaniwan kasi, sa TV ko lang napapanood yung mga ganyang klaseng tao. Meron din palang ganon in real life. Feeling main character ako eh. Pero buti naman nakakaya mong mag-focus sa binabasa mo. Ang ingay dito sa park. Maraming distractions. Sanay na ako. Mas tahimik nga dito kaysa sa bahay. Doon kasi maraming bata. I see. So, lagi ka rito? Minsan, kapag gusto kong magpahangin, kung gusto kong mapag-isa at magkaroon ng peace of mind, dito ako nagpupunta. Ganun ba? Mukhang ang tahimik pala ng buhay mo. Akala mo lang yon. Sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Sa mga libro na nga lang talaga ako sumasaya. Pero, nakakatuwang makakita ng tulad mo na nagsisik ng guidance kay God ha. Sa panahon kasi ngayon, marami nang nakakalimot sa Panginoon eh. Isang bagay yan na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Dapat never akong makalimot sa Diyos. Tama naman. Taga rito ka lang din ba? Hindi, galing akong Paranaque. Anong ginagawa mo rito? May lakad kami ng mga kaibigan ko.
Dito raw yung meeting place. Kaso kanina pa ako paikot-ikot. Di na kami nagkita-kita. Kaya pala nabanggit mo ako sa kausap mo sa phone kasi ako yung landmark mo. Naka-all black ka kasi kaya mabilis ka lang makita. Yan na yata sila? Sila na ba yan? Saan? Ayan yung 3 lalaki na palapit na sa atin. Kanina pa tayo tinuturo eh. Sila na nga yan. Sige, may iwan na kita. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Walang problema. Nice meeting you, Eliana. Nice meeting you too. Papadudod si Eliana yung tipo na sa unang tingin ay hindi mo akalaing relihiyosa. Sa pananamit pa lamang kasi niya ay malayo ito sa pagiging konserbatibo. May highlight na asul ang abot hanggang balikat na buhok nito. Nakashave din ang magkabilang gilid ng kanyang buhok katulad ng mga kalalakihan kapag nagpapa-undercut sila. May nakakabit na hikaw sa ilong nito at may tattoo siya sa taas ng kanyang dibdib. Kakaiba man ang itsura niya ay agad nitong nakuha ang atensyon ko dahil sa unique nitong kagandahan. Sa park kung saan kami unang nagkita ay sa kanya agad napunta ang atensyon ko. Nakaupo lamang siya noon sa isang bench na parang walang pakialam sa mundo habang nagbabasa ng libro. Unique si Eliana, papadudot. Pero ang mas nagpa-unique pa sa kanya sa kabila ng self-expression na ipinapakita niya sa publiko ay malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Agad akong naakit sa kakaiba niyang ugali sa puntong hinanap ko pa siya sa Facebook at doon ay nagpatuloy ang pag-uusap namin. Naging chatmates kami ng ilang buwan hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako at matapos ang 2 taong relasyon namin, ay nakatanggap kami ng isang blessing. Isang baby na bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Nagdesisyon kami ni Eliana na magpakasal bago pa man niya ipanganak ang bata. Pero dahil pareho pa kaming walang ipon noon ay sa civil wedding ang napag-usapan naming pag-iisang dibdib. Saka na lamang kami magkakaroon ng church wedding kapag nakaipon na kami ng pera. Eliana! Eliana, buksan mo naman tong pinto! Ano tong sinasabi ng magulang mo na ayaw mo na? Kausapin mo ako! Eliana, lumabas ka naman dyan! Sandro, Eliana, ba't hindi ka pa nakabihis? Ngayon ang kasal natin, nalimutan mo ba? hindi ko nalimutan. Alam ko na ngayon ang kasal natin. Ba't hindi ka pa bihis? Malilate na tayo! Nakausap mo na ba sina mama? Wala ba silang sinabi sa'yo? Nakausap ko na sila. Sinalubong nila ako sa labas. Ang sabi nila, may problema. Ayaw mo na raw. Anong ibig sabihin nun? Anong ayaw mo na? Ayoko nang magpakasal, Sandro. Ano? Ayaw mo na magpakasal? Bakit? Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa magpakasal sa'yo. Magkakaroon na tayo ng anak. Paano hindi ka pa ready? Alam ko. Pero pwede naman tayo magkaanak nang hindi nagpapakasal, diba? Pero bakit nga? Anong dahilan? Bakit hindi ka pa handa? Dun din naman tayo pupunta. Bakit pa natin patatagalin? Sandro, ayoko magpakasal sa'yo. Sa ngayon, ayoko pa. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Sorry, pero parang masyado pa kasing maaga. Masyadong mabilis itong mga nangyayari. Paanong mabilis? Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita, pero wala pa ako sa puntong gusto na kitang pakasalan. Paano ang bata? Hindi naman natin kailangan ng kasal para magpakamagulang sa anak natin eh. Pwede natin gawin yon kahit hindi tayo kasal. Pero importante ang kasal para sa isang pamilya. Sagrado ang pagpapakasal. At yun ang kailangan natin para mas mapagtibay pa ang pamilya natin. Alam ko naman yun, pero bigyan mo pa ako ng oras. Kailangan ko muna pag-isipan ng mabuti itong gagawin natin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Para mo namang sinabi na ayaw mo makasal sa akin. Ang sakit nun, Eliana.
Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman masiguro tong nararamdaman ko sa'yo eh. Saan ka ba hindi sigurado? Bakit parang takot kang magpakasal sa akin? Hindi ko pa alam. Yun ang problema eh. Wala akong maisip na rason kung bakit. Basta ayoko pa. Gusto ko na kapag kinasal na ako, willing ako emotionally and mentally. Pero yung nangyayari ngayon parang magpapakasal lang tayo dahil buntis ako eh. Magpapakasal tayo kasi mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? O baka naman pati yun, di ka rin sigurado. Mahal kita. Yun ang sinasabi ng puso ko ngayon. Pero kung hanggang kailan, yun ang hindi ko pa alam. I'm sorry. Ayoko lang talaga magpatali muna sa ngayon. Bata pa ako. Ayoko makagawa ng maling desisyon na pagsisisihan ko rin sa huli. Hindi ka magkakamali sa desisyon mo kung mahal mo talaga ako. Pero dahil sa mga sinabi mo, pati yata pagmamahal mo sa akin, hindi mo rin alam kung totoo. Please, Sandro. Intindihin mo naman ako. Ay, kung yan ang gusto mo, sige, bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ayoko mapilitan kasi ginagawa mo. Gusto ko rin naman na kusa mo akong pakasalan. Kaya kung hindi ka pa handa ngayon, hindi kita pipilitin. Maraming salamat at naintindihan mo ko. Aalis na ako. Kailangan ko na magbihis ng damit. Kailangan ko pang sabihan yung iba na hindi na tuloy ang kasal natin. Sandro, sorry talaga. Maiwan na kita. Ano pa mang pagpupumilit ko ay hindi na talaga natuloy ang kasal namin ni Eliana Papadudut. Hindi naman pwedeng pilitin ko ang isang tao na pakasalan ako lalo na kung hindi pa siya handa kaya tinanggap ko na lamang ang mga kagustuhan ni Eliana. Nagpatuloy ang relasyon namin dalawa hanggang sa maisilang nito ang anak namin Papadudut. Isang cute na baby girl na pinangalanan naming Safia ang bata. Matapos manganak ay sa amin tumira si Eliana pero hindi rin po ito nagtagal. Matapos ang 5 buwan ay bumalik sa kanila si Eliana matapos siyang makipaghiwalay sa akin. Inamin niya, pati na rin sa pamilya ko na nawala na raw yung pagmamahal niya sa akin. Hindi na raw niya nakikita ang future niya na kasama ako. Yun din ang isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang magpakasal sa akin noon, Papadudut. Ang sabi pa niya ay blessing daw ang pagkakaroon namin ng anak na hindi namin inaasahan, kaya thankful siya doon. Pero ang pagbuo namin ng isang pamilya na hindi raw niya nakikitang magiging masaya, yon ay pwede pa raw maiwasan. Papadudut, masakit po para sa akin ang ginawang yon ni Eliana. Sa puso't isipan ko ay siya na talaga noon ang inaasahan kong mapapangasawa at makakasama ko sa panghabang buhay. Mahal ko siya ng sobra-sobra. Pero nakakalungkot na hindi pala ganon kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Sa huli ay pinakawalan ko rin siya. Hindi naman niya ipinagkait sa akin ang anak namin, Papadudut. Nagdesisyon kaming dalawa na maging co-parent ni Safia. Na kahit hiwalay man kaming magulang niya ay sabay naming siyang pinalaki at inalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil bata pa si Safia ay automatic na napunta siya sa kanyang nanay. Kahit na ganoon ay naging maayos naman ang co-parenting setup namin ni Eliana. Tuwing weekdays ay naka Eliana si Safia at kapag weekends naman ay nasa bahay namin siya. Kapag birthday naman ng bata ay salitan kaming dalawa. Noong first birthday at binyag nito ay naganap ang selebrasyon sa isang malaking venue. Noong second birthday ng bata ay sa bahay ni Eliana ito nangyari at sa amin naman nag-celebrate si Safia ng third birthday niya. Pagsapit ng Pasko ay kasama namin ang anak ko samantalang sa New Year naman sila magkasama ng kanyang ina. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Eliana kahit na hiwalay na kami, Papadudut. Kahit papaano ay hindi naman namin ipinaparamdam sa bata na wala siyang magulang. Hindi namin siya pinabayaan at nilunod namin siya sa pagmamahal at pag-aalaga. Dumaan ang mga taon na gano'n ang setup ng pamilya namin.
Nang mga panahong yon ay wala na talaga kaming nararamdaman ni Eliana para sa isa't isa. Naging matalik na magkaibigan na lamang kaming dalawa at sa katunayan ay sa akin pa nga humihingi ng love advice noon si Eliana noong nagkaroon siya ng bagong lalaki sa buhay niya. Oh, Sandro, ang aga mo magsundo ngayon ah. Dadaan pa kasi kami sa grocery. Medyo marami kaming bibilin ngayon. Talaga? Bakit? Anong meron? Halika, pasok ka muna. Nagpromise ako kay Safia na magpipiknik kami ngayon kasama lola niya. Kaya ilalabas ko sila mamayang hapon. Exciting naman. Kaya naman pala gustong-gusto na niya makasama daddy niya ngayon eh. Alam mo bang maaga rin siyang nagising ngayon? Siyempre, daddy's girl yan eh. Asus, maupo ka muna. Salamat. Nasaan na si Safia? Nasa kwarto niya, nag-aayos pa ng gamit niya. Isang oras na yata naghahanda yung batang yun eh. Hindi makapili ng damit na dadalihin niya. Sige, antayin ko na lang siya. Maaga pa naman eh. May iba tayo. Tama ba tong nakikita ko? Bakit? Naglilinis ka? Oh, bakit? Dati naman ako naglilinis ng bahay ah. Parang hindi naman. May bisita ka ano? Oo, may inaantay akong bisita ngayong araw. Kaya naman pala nag-general cleaning eh. Sinong darating? Maniligaw mo? So heto na nga. Yung usapan natin last time, yung lalaking tinatanong ko sa'yo, naalala mo pa ba? Yung musikero na nagbabanda-banda sa mga bar? Oo, yun nga, si Harold. Siya yung bisita mo ngayon? Oo, siya nga. Inaya ko siya dito sa bahay para makapag-bonding kaming dalawa. Teka, kayo na ba? Ang bilis naman. Hindi pa, getting to know pa lang kami. Naks, getting to know. Bakit ako noon? Di mo naman ako inimbita sa bahay mo. Eh, wala pa naman akong bahay nun, siraulo ka. Alam nga namang dalhin kita sa bahay ng magulang ko. Sa bagay, may punto nga naman. Pero ang bilis naman. Kailan lang nung nagtatanong ka sa akin ng opinion ko tapos ngayon, inimbita mo na agad dito sa bahay mo? Ganito kasi yun. Di ba nga nagtanong ako sa'yo kung ano yung mga signs na nagkakagusto sa'yo yung isang lalaki? Oo, madami akong binanggit na example sa'yo. Halos lahat ng yun nakita ko kay Harold. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kinonfront ko siya kung may gusto ba siya sa akin o wala. Lah, ang desperada naman ang dating mo nun. Ay nako, matanda na ako para magpakipot pa, no? Tsaka hindi naman bagay sa akin magpatwitams. Gusto ko siya eh, so kung gusto niya ako, edi push na agad tayo sa ligawan portion. Ba't pa namin patatagalin? Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. 5 years ago, hindi ka naman ganyan eh. Siyempre, tumatanda na. Dapat galaw-galaw, baka single na pumanaw. So ano namang gagawin nyo dito? Maglilinis, ganon. Hindi. Magmo-movie marathon kami tapos magluluto. Weh, movie marathon at luto lang ba talaga? Di ako naniniwala. Hoy, tampaling kita dyan eh. Doon ka na nga, punta mo na si Safia sa kwarto niya. Di pa yung nagbe-breakfast ha? Ako nang bahala. Bibili na lang kami ng pagkain sa labas. Pero Eliana, seryoso. Alam mo na ginagawa mo kaya may tiwala na ako sa'yo. Nag-mature ka naman na. Marami ka nang natutunan habang tumatanda kaya sana this time, dapat sure ka na sa mga pinagagagawa mo, okay? Huwag mo na akong alalahanin, alam ko tong ginagawa ko. Hindi na ako yung Eliana noon na walang kasiguruhan sa buhay. Mabuti kung ganun. Enjoy sa movie marathon yung dalawa. Sira ulo. Nagsimulang mag-aral si Safia, ay ipinasok namin siya sa isang private preschool na pinamamahalaan ng church namin. Gusto ko kasi na habang bata pa si Safia, ay matutunan na nito ang mga aral sa Biblia at makilala na niya ang Diyos. Pumayag naman si Eliana sa gusto ko, Papa Dudut. Maganda ang paaralan na yon dahil doon din ako nagtapos ng nursery at kindergarten.
Noong mga panahon na yon ay nakahanap na rin si Eliana ng panibagong pag-ibig. Sa pagdating ng bagong lalaki sa buhay niya ay medyo inilayo ko ang sarili ko sa kanya para hindi ako maging sagabal sa relasyon nilang dalawa, lalo na't may nakaraan kami ni Eliana. Ayoko na makaramdam sa akin ng threat ang boyfriend niya kaya nag-set kami ng boundary bilang mga magulang ni Safia. Matapos ang 2 taong relasyon nila ay pinakasalan ni Eliana ang boyfriend niya na si Harold. Sa pagkakataong yon ay biglang nagkaroon ng 2 ama si Safia. Isang bagay yon na hindi ko napaghandaan, Papa Dudut. Aaminin ko na ako yung na-threaten dahil sa pagdating ni Harold sa buhay ng anak ko. Ako ang biological dad ni Safia pero si Harold naman ang stepfather niya na lagi niyang nakakasama. Doon ako naiinggit dahil simula nung dumating si Harold ay naging magulo na ang setup namin. May pagkakataon noon na hindi na nasusunod ang schedule namin ni Eliana dahil tuwing weekends na dapat ay nasa akin si Safia ay lagi silang nasa labas para daw magkaroon sila ng family bonding. Biglang feeling ko ay na-left out ako, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay naitsapwera na lamang ako sa buhay ng anak ko. Kaya naman bago pa lumala ang lahat ay kinausap ko si Eliana tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Sandro? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba na-receive yung message ko? Anong message? Wala akong natatanggap na message. Sabado ngayon, nandito ako para kunin si Safia. Hala, nag-message ako sa iyo kagabi. Nagpaalam ako na lalabas kami nila Harold ngayon at isasama namin si Safia. Ano? Sa akin siya dapat ngayon ah. Nag-promise kasi kami na dadalhin namin siya sa theme park kasi maganda yung grades niya. Eliana naman, 2 araw na nga lang ang meron ako sa anak ko, babawasan niyo pa? Sorry na, sinabihan naman kita kagabi. Akala ko okay lang kasi hindi ka nag-reply. Hindi ako nag-reply kasi wala nga ako na-receive na message. Ano ba naman yan, Eliana? Pasensya na talaga. Hindi pwede yan. Kukunin ko ang anak ko. Nasaan na siya? Sandali lang. Ganito na lang, sa Lunes, Sunday tsaka Monday, sa'yo titira si Safia. Okay lang ba yon? Hindi okay yon. May trabaho ako sa Lunes. Sinong titingin sa bata? Tsaka may klase siya. Sabado at Linggo ang napag-usapan natin. Kaya yun ang dapat na masunod. Ilabas mo na si Safia. Huwag ka namang selfish, Sandro. Inaabangan ni Safia tong araw na to eh. Excited na nga siyang umalis. Huwag ka namang killjoy. Ako pa ngayon yung killjoy? Ikaw tong hindi sumusunod sa usapan natin? Ibibigay ko na nga siya sa'yo sa Lunes eh. Ayaw mo ba yun? Pati Martes na rin kung gusto mo. So ganito na ngayon ang sistema natin. Wala nang schedule. Kung kailan mo gustong kunin yung bata, kukunin mo na lang basta. Okay, sige. Oo, mali ko na hindi ko sinabi sa'yo to ng mas maaga. Sorry. Pero pagbigyan mo na yung bata kahit ngayon lang. Sige na, kunin niyo na si Safia. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi natin to naaayos. Naaayos ang alin? Ito, kada may ganap kayo, ako na lang lagi yung mag-a-adjust. Hindi pwede yun. Ako na nga yung limitado ang oras dito kasama yung anak ko. Ako pagugulangan nyo? O sige, ganito na lang. MWF sa akin si Safia tapos TTHS sa'yo naman siya. Paano yung Linggo? Siyempre sa akin siya, ako yung nanay eh. At bakit naman sa'yo? Aangal ka pa ba? Mas dumami na nga yung araw mo kasama si Safia. Dati Sabado, Linggo lang. Ngayon Martes, Huwebes at Sabado ka na. Choosy ka pa? Hati tayo sa Linggo. La, seryoso? Ayaw mo pa ipabigay? Tumatanda na si Safia. Gusto ko makasama ang anak ko bago siya maging cold na teenager. O sige, total manggagaling siya sa'yo ng Sabado, sa'yo na rin yung Linggo ng umaga. Akin yung Linggo ng gabi hanggang Lunes. Ayos na ba yon? Yan, dapat ganyan, para fair. Ang dami mong alam. Ano, okay na? Pwede na namin kunin si Safia ngayon. Oo, okay na. Mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo. Ingat ka rin pa uwi. Teka, sandali lang. Ano? Kailan magsisimula yung bagong schedule natin?
Ano? Pati ba naman yan? Next week. Okay? Goods na ba? Mabuti na yung sigurado. Okay na ako sa next week. Sige na, paliliguan ko pa si Sofia. Sandali! Ano na naman, Sandro? Sinasayang mo oras ko eh. Magpapakita lang ako saglit sa anak ko. Galit agad? Nandito na ako. Alangan namang di ko siya kumustahin. Halika na, pumasok ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sumabay ka na rin sa amin. Magkaibang-magkaiba ang parenting style namin ni Harold Papadudut. Kung ako ay masyadong protective sa anak ko, si Harold naman ay ibang estilo nito pagdating sa pag-aalaga kay Sofia. Hinahayaan lang niya ang bata na maging curious sa mga bagay-bagay kahit na minsan ay napapahamak niya ito. Minsan ay ipinipilit din niyang matuto ang bata sa mga bagay na hindi naman interesado ang anak ko. Katulad na lamang noong binilhan niya ito ng bike para daw matutunan nitong magbisikleta. Okay lang naman sana yon para sa akin, Papadudot, pero ang ginawa ni Harold ay tinanggal nito kaagad ang training wheels ng bike para daw mas mabilis matuto si Sofia. Ang ending ay nabunggu siya ng isa sa mga batang kalaro niya na nagbabike din. Natumba ang bata at na-dislocate ang braso nito. Agad naman siyang naitakbo sa ospital at mabilis na naayos ang problema, pero bilang isang ama ay hindi ko nagustuhan ang mga nangyari. Ang nakakainis pa, Papadudot, ay tuwing ino-open ko kay Eliana ang mga bagay na napapansin ko ay nagagalit siya sa akin. Mas kinakampihan niya ang asawa niya na naiintindihan ko naman, kaso nga lang ay hindi man lang niya buksan ang isipan niya para maintindihan din ito kung ano ang pinupunto ko. Hanggat maaari ay ayoko sanang mag-away kami ni Eliana dahil hindi na nga maganda para kay Sofia na hiwalay ang magulang niya. Mas lalong hindi maganda na magkaaway pa kami. Kaya mas nilawakan ko na lamang ang pag-iisip ko, Papadudot, para mas maayos ang maging pag-uusap namin ni na Eliana at Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, as expected ay mas pinaboran pa rin ni Eliana ang asawa niya kahit na may point naman ako sa pinaglalaban ko. Ayon sa kanya ay mas maganda raw na habang bata pa ay matuto na sa maraming bagay si Sofia para sa paglaki nito ay hindi siya mabigla. Hindi raw dapat siya bine-baby. Kailangan niyang madapa para matutong bumangon na mag-isa. Pero para sa akin naman, Papadudot, ay hindi magandang estilo yon ng pagpapalaki sa bata. Dapat ay hayaan natin silang kusang matuto sa mga bagay kung saan sila interesado. Mas maganda na panahon mismo ang magbigay aral sa bata kesa ipinagpipilitan natin sa kanila ang bagay na hindi naman nila gusto. Katulad na lamang sa pagbabike. Hindi mahilig sa labas si Sofia. Mas gusto niyang manatili sa loob ng bahay para maglaro, magbasa o magdrawing. Ang naging rason ni Eliana kung bakit pinipilit niyang lumabas si Sofia ay para lumakas daw ang resistensya nito. Kailangan niyang madungisan at masugatan para mas lumakas ang pangangatawan nito. Mas maganda rin daw yon para magkaroon siya ng kaibigan. Isa pa ay mahaba-habang bakasyon nila. Kaya sa halip na nasa loob ng bahay at babad sa cellphone ay ginagawa nila ito ng paraan para makapaglaro siya sa labas. Doon ako nagkaroon ng isang magandang ideya. Total ay bakasyon naman ay naisip kong i-enroll si Sofia sa Vacation Church School or VCS ng aming church, Papadudut. Kahit papaano ay pinagbigyan naman nila ako sa hiling kong ipasok si Sofia sa VCS. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Dito ba yung VCS? Vacation Church School? Opo sir, dito po. Ilang taon na po ba si baby girl?
9 years old. Ah, dito nga. 8 years old and up. Ako ang magiging teacher nila. 7 pababa naman, dun sila sa kabilang classroom kasama si Teacher Loida. Ah, baby girl, pasok ka na sa loob para makilala mo mga classmate mo. Oh, pasok ka na raw, Sofia. Huwag makulit, okay? Oh, tingnan mo, di man lang marunong magpaalam. Mga bata talaga ngayon. Excited lang po siguro. Ikaw yung magiging teacher nila? Yes po, ako nga po. Pakibantayan na lang siya ha. Tahimik lang yan karaniwan, pero kapag nakahanap ng makulit na kalaro, lumalabas din yung pagkamakulit niya. Huwag kang matakot na pagalitan siya kapag nagkataon. Sige po, wag po kayong mag-alala. Safe po sila rito. Ano nga ulit pangalan mo? Michi po. Ako naman si Sandro. Nice to meet you po. Preschool teacher ka rin ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Nag-aaral kasi dati dito si Sofia, kaya kilala ko na yung mga teachers dito. Si Teacher Loida, nursery teacher yun ni Sofia. Opo, bago lang. Pero matagal na rin akong teacher. Sa ibang church nga lang. Ah, so same religion ba tayo? Parang gano'n na nga po. Baka kilala niyo po yung father ko. Pastor po siya. Siya actually yung bagong papalit dito. Magpapalit na naman ba ng pastor? Opo, next month. Anong pangalan ng father mo? Pastor June. Baka po kilala niyo siya. Si Pastor Jun yung mestizo na matangkad? Tama ba? Siya nga po. Tatay ko siya. Oo, naaalala ko na siya. Naging pastor na siya dati rito eh. Bata pa ako nun sa pagkakaalala ko. Ah, oo. Naging pastor na siya dati dito. Baka nga nagkasabay na tayo sa church service nun eh. Pero nadestino din agad si Papa sa ibang church kaya parang 2 taon lang yata siya rito dati. Oh, I see. Tapos ngayon, babalik na ulit siya rito. Oo, by next month. Tapos ako naman, lilipat na rin dito. Dito na rin ako magtuturo ng preschool. Mabuti naman, para may bagong mukha dito sa church natin. Pero napaaga yata yung paglipat mo. Nag-volunteer talaga ako rito kasi naka-maternity leave pala yung kasama ni Teacher Loida. Wala siyang kasama kaya hinugot ako mula sa amin para samahan siya rito. Oo, malapit na kasi yata ang mga anak si Teacher Alice. Dadalawa lang kasi silang teacher dito eh. Compared sa ibang lugar, maliit lang kasi yung school dito. Kaya konti lang din ang nag-e-enroll. Kaya nga po, pero parang next year plano nilang palawakin pa tong school para mas maraming ma-accommodate na bata. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Plano pa lang naman yata pero hindi ko sure, narinig ko lang sa papa ko. Sana matuloy kung sakali. Sana nga po. O paano po yan, mauna na po ako sa loob ha, inaantay na ako ng mga bata. O sige, babalik na lang ako kapag uwian na. Ano ulit oras matatapos? Mga 11:30 pwede nyo nang sunduin yung mga bata. Okay, got it. Sige, nice meeting you ulit. Ingat po kayo. Papadudot nakapagtapos si Michi sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Preschool Education. Simula noon ay isa na siya sa mga naging teacher ng preschool na ipinatayo ng church namin. Maraming branch ang church namin, Papadudot, at sa bawat church ay may sarili silang preschool. Galing pa sa ibang lugar si Michi pero magkapareho kami ng religion. May isa siyang kapatid na lalaki na nagtatrabaho naman bilang marino. Malit na babae lamang siya, sweet siya at mahiyain. May pagkakahawig siya kay Shaira Diaz na laging mapungay ang mga mata. Siyang naging teacher ni Sofia sa isang linggong VCS nila. Sobrang saya ng anak ko noon dahil muli niyang nakita ang mga dati niyang kaklase at nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkaroon siya ng pagkakataong aralin ang mga istorya sa Biblia. Yun ang goal ng Vacation Church School, Papadudut. Ginagawa ito taon-taon para mapagpatibay ang pananampalataya ng mga bata sa Panginoon. Maliban doon ay naghihinang din ito ng creativity nila dahil binibigyan sila ng sapat na panahon para sa creative skills nila. Half-day lang ang VCS mula sa bahay nila Eliana ay sinusundo ko si Sofia ng alas 7 ng umaga para dalhin sa church namin at saka ko siya binabalikan kapag lunch break ko na sa trabaho. Kasabay ng isang linggong pag-aaral ni Sofia sa mga salita ng Diyos ay nagkaroon naman ako ng pagkakataong makilala ang teacher niyang si Michi
Papa Dudut. Michi! Oh, Sandro, nandiyan ka na pala. Nasa loob si Safia, nakikipaglaro pa sa mga classmate niya. Sandali, tatawagin ko lang Huwag siya. na muna. Hayaan mo na muna siya makipaglaro. Total, last day na nila ngayon. Ah, okay, sige. Ay, nakakalungkot kasi last day na ngayon ng VCS. 1 linggo lang kaming nagkasama ng mga bata pero napamahal na agad sila sa akin. Mamimiss ko sila. Pero may graduation pa naman sila bukas, di ba? Oo, pagkatapos ng church service, graduation nila ang kasunod. May 1 araw pa para makabanding mo sila. Oo nga. Tsaka magkakaroon din pala ng lunch dito after. May mga parents kasi na nag-donate ng pagkain. Dito na kayo mag-lunch ni Safia bukas. Talaga? Oo, may isang nag-offer ng pagkain tapos naging domino effect na. Nag-pledge na rin yung iba. Parang susobra na nga yata yung pagkain eh. Kaya dito na kayo kumain para mas marami, mas masaya. Nako, nakakahiya. Wala man lang akong maibigay na pagkain. Tulungan mo na lang ako mag-prepare after ng graduation. Total pareho naman tayo nga attend ng church service eh. O sige, ganun na lang para may ambag ako. Kumusta na nga pala yung nabanggit mo sa akin last time? Last time? Ano yun? Yung sinasabi mo na problema mo sa asawa ng mama ni Safia? Harold? Yun yata ang pangalan niya sa pagkakatanda ko? Ah, yun ba? Wala namang problema kina Eliana at Harold. Actually, ako yung problema. Bakit mo naman nasabi? Hindi ko kasi maiwasang ma-left out sa buhay ng anak ko eh. Alam mo yung FOMO? FOMO? Ano yun? Yung fear of missing out. Kina Eliana kasi, may mami at daddy na si Safia doon. Kumbaga, kompleto na silang pamilya. Out of the picture na ako. Para bang kahit mawala ako, okay lang kasi may tatayo namang ama kay Safia kapag nagkataon. Yun ang problema ko ngayon. Hindi naman dapat pinoproblema yan. Kahit may asawa na yung mami ni Safia, ikaw pa rin naman ang tatay niya. Tsaka isa pa, hindi ka naman katulad ng ibang tatay na basta na lang tinatakasan yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Ikaw, never mong iniwan si Safia kahit nahiwalay na kayo ni Eliana. Never kang mawawala sa buhay ng anak mo kasi nagpakaama ka sa kanya. Basta, wala naman talagang dapat ikatreten pero ewan kung bakit natitreten ako kay Harold. Para bang nag-aagawan na kasi kami sa atensyon ni Safia. Hindi ka talaga dapat ma-threaten kasi nagagawa mo naman ng maayos yung role bilang ama ni Safia eh. Sa katunayan, nung nag-drawing kami ng family portrait nung nakaraan, 2 kayo ni Harold na dinrawing ni Safia. Ibig lang sabihin nun, kahit may stepfather na siya, hindi ka pa rin nawawala sa puso't isip ng anak mo. Naiinggit lang siguro ako kasi mas nabibigyan nila si Safia ng mas maayos at buo na pamilya. Kaya mo rin namang ibigay yun kay Safia eh. Ha? Paano? Anong paano? Ginagawa mo na mismo yung sinasabi ko. Nagiging mabuti kang tatay para sa anak mo. Dun pa lang, napaparamdam mo na kay Safia kung paano magkaroon ng maayos na pamilya. Alam mo, Sandro, huwag mong ituring na karibal si Harold. Pareho nyo namang mahal si Safia eh. Pareho kayo nakapakanan ng bata ang hangad. Siguro magkaiba lang kayo ng style ng pag-aalaga pero at the end of the day, iisa lang ang goal nyo at yun ay mapalaki ng maayos si Safia. Sabagay, tama ka naman. Swerte nga si Safia eh kasi hindi lang 2 kundi 3 ang magulang niya. Mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanya. At soon, kapag nakahanap ka na ng babaeng pakakasalan mo balang araw, hindi lang 3 kundi 4 na ang tatayong magulang nung bata. 2 ama at 2 ina. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagkatotoo nga ang mga sinabi sa akin ni Michi at naging 4 ang mga magulang ni Safia. Maliban sa amin ni Eliana na biological parents nito ay nagkaroon din siya ng mga step-parents, si Harold at saka walang iba kundi si Michi. Kung paano kami nagkatuluyan ni Michi ay nagsimula ang lahat nung natapos ang VCS nila ni Safia.
Nagkaroon na kami noon ng bagong pastor sa church namin at eto nga ang tatay ni Michi. Dahil doon ay mas naging close pa kaming dalawa ni Michi at mas tumibay ang pagsasama namin dahil sabay kaming nagsisilbi sa church namin. Sa mga sumunod na buwan ay unti-unti na akong na-develop ang feelings ko para sa kanya hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Nagkaroon kami ng 3 taong relasyon bago namin naisipang magpakasal na. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon kami ng sariling anak. Papa Dudut, 13 years old na ngayon si Sofia at may 3 na siyang nakababatang kapatid. Ang anak namin ni Michi na si Miggy at ang 2 anak naman ni Eliana at Harold. Sa tulong ni Michi ay unti-unti ko ring natanggap na hindi ko kontrol ang buhay ni Sofia. Ganon din na hindi ko kontrol ang pagpapalaki sa kanya ng iba pa niyang mga magulang. Ang ginawa ko na lamang ay mas nilawakan ko pa ang pag-iisip ko at sinubukang makipagtulungan kina Eliana at Harold para maipagpatuloy namin ang maayos na pagpapalaki kay Sofia. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Papa Dudut. To God be the glory, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandro.